Anong sabi? Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Tinenta ko pa nila yung mga ari-arihan ng Maynila. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin yung po today's video is Pam Versosa. Muling binanatan itong si Boss Yorme Isko Moreno. So, balik na naman tayo, diba guys, sa same old story. Paulit-ulit na parang sirang plaka na marami daw binenta at paano daw yumaman itong si Yorme Isko Moreno. Pero bago yan guys, shout out muna po sa mga Iskonians na taga Maynila at lalong-lalo na yung mga Iskonians na nasa labas ng Maynila, lalo na yung mga OFW natin mga kababayan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ang dalangin ko lang at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So sa lahat po ng Iskonians, mabuhay po kayong lahat. Alright? So yun na nga guys, itong si Pam Versosa. Talagang hindi tumitigil guys. Talagang may pagkamarites ito, di ba? Bilyonaryong marites to guys. Itong si Pam Versosa. So bago natin ituloy ang ating reaksyon, panoorin muna natin kung paano niya binanatan itong si Yorme na ating mayor sa 2025, right? Pasok. Anong sabi? Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Tinenta ko pa nila yung mga ari-arihan ng Maynila. Divisoria, Abu Market, Port, Fire Station, yung City Colleges of Manila. Ano sa ang ari-arihan para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Sila ho, wala. Pero pumasok sa politika, kayo lang yumaman, kayo nagkabahay. Narinig nyo doon? Pero Anong sabi? hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Tinenta ko pa nila yung mga ari-arihan ng Maynila. Divisoria, Abu Market, Port, Fire Station, yung City Colleges of Manila. Ano sa ang ari-arihan para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Sila ho, wala. Pero pumasok sa politika. So yun guys, napanood niya, di ba? Nakakatawa talaga itong si Pam Versosa, di ba? Anong sabi niya guys? Ang dami daw niyang binenta. Binenta daw yung Paco Market. Binenta daw yung Divisoria. Nabebenta pala yung Divisoria guys. Sa laki ng Divisoria. Nabebenta daw. Diba? At ang sinasabi pa dito na saan daw galing yung yaman ni Yorme? Diba? Bakit daw biglang yumaman? Wala naman. Diba? Parang sinasabi niya na hanggang doon lang si Yorme. Wala nang pag-asa sa buhay. Hanggang squatter lang. So, unahin muna natin yung sinasabi niyang binentang Divisoria. Di ba guys? Kasi kailangan natin itong i-counter guys. Dahil nga, baka mamaya, makapanood ng mga botante ng Maynila. Lalo na yung mga kabataan na ngayon pa lang boboto, yung mga first timer. Nakaka-registro lang. Di ba? Sa 2025 election. Kasi baka mamaya makapanood din nito. Delikado. Sasabihin na nila, naku, ganun pala si Yorme, di ba? Binibenta yung ari-arian ng ng Maynila, di ba? Tapos, saan daw dinala yung bilyon-bilyong pinagbentahan nito at paano siya yumaman. So, una-una yung pinag-uusapang benta dyan sa Divisoria, matagal na yan, di ba? 2022 election, yan ang pinambanat kay Yorme. Talagang binakbakan siya kaya sinira ng sinira. Di ba? Pero ganun pa man guys, ang mismong nagdepensa niya actually, hindi lang natin makita yung video. Itong si Mayora o si Ate Hani Lacuna. Di ba? Ang sabi niya diyan, yung isang building kasi diyan sa may Divisoria ay medyo luma na. Bukod doon, lugi ang City Hall sa pagkolekta kasi sobrang baba ng singil diyan sa building na yan. Kaya nung panahon na yun, nagkataon, di ba? Alam naman natin itong si Yorme. Hindi siya mapakali kung paano siya tutulong. Nung tinamaan tayo ng pandemic, isa yan sa mga naisip niya. Na kailangan ibenta, kailangan ng pera kasi alam naman po natin na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, ng buong mundo dahil walang galawan guys. Alam naman natin pare-pareho yan, di ba?
Walang galawan, walang nagtatrabaho, stay lang sa bahay. Paano nga ang pangangailangan ng bawat isa? Di ba? Marami ang magugutom. Kaya ang ginawa ni Yorme, isang building dyan na binenta kasi nga hindi naman kumikita. Kung ibebenta niya, mas kapakinabang. So, saan dinala yung pera? Nasabi na yun, guys. Yung pera pinagbentahan dyan, pinambili ng mga gamot. Dahil alam naman natin, sobrang kailangan ng gamot ng panahon na yun. Yung mga vaccine, di ba? Yung mga talagang gamot na mabisa at quality na kailangan bilhin sa ibang bansa dahil wala dito sa Pilipinas. Di ba? Bukod doon, pinanggawa rin yun ng Manila Field Hospital na kung saan 52 days nang tinapos at nakinabang ang lahat. Di ba? Nakinabang ang lahat, hindi lang taga Maynila, mga OFW rin at mga ibang lugar. Ganon din sa drive-thru na ginawa ni Yorme na vaccination, di ba? Na lahat ay nakinabang, hindi rin taga Maynila. At yung ayuda, di ba? Na pinamigay sa atin dito sa Maynila, 6 months yun, guys. Tuloy-tuloy ang ayuda. Hindi nagutom ang Maynila. Di ba? Hindi nagutom kami. Lagi kami meron, nakapudpak yan. Kompleto talaga. So, doon napunta ang nakinabang ang taong bayan. At yan, alam natin na nung panahon ng 2022 election, may nagsampang kaso dyan, kila Yorme. Yung mga grupo na, yun, sa mismong vendor, sila yung nandun sa building na yun, na kung ano-ano mga sinasabi, di ba, puro paninira lang. Asa na ngayon? Walang nangyari, guys. Nagkasampa sila ng kaso, wala namang nangyari. Dahil wala naman sila talaga makitang pruweba. Kumbaga, talagang publicity lang yun. Para lang siraan si Yorme. Nung panahon na yon. Kaya may corruption ba? Wala. Kasi kung may corruption, dapat may lumabas na desisyon na mananagot itong sila Yorme. Pati na, kasama na si ate dyan kasi pumirma din yan, di ba? So, makita mo, di ba? Na talagang pawang paninira lang itong si Spam Versosa. At yung sinasabi niya, billions yan daw nila, dinala, di ba? At bakit daw siya nagkaroon ng bakit siya yumaman? Wala naman daw siya. Totoo naman yun, guys, di ba? Hindi naman lingid sa ating kaalaman at hindi yan na tinago ni Yorme, open secret nga yun, di ba? Na nagsimula sa pagpag, di ba? Imagine nyo yung tao, pagpag, kumakain ng sa basura, di ba? Pedicab, hanggang sa makuhang artista. Nakita nyo, unti-unti siyang umaangat, di ba? Mula sa pagpag, naging basurero, yung kariton, di ba? Tapos naging sidecar na, inaat na niya kay sarili. Naging artista, at yun na nga, doon na pinasok yung pagiging counselor o public servant. Di ba? So, nakita natin yung buhay niya from sa pinakababa. Di ba? Bihira yung mangyari, guys. Kahit tayo, hindi naman natin naranasan yun. Naghirap tayo pero hindi ganun sobrang hirap kay Yorme. So, siyempre, habang tumatagal, natututo itong si Yorme. At nakita naman natin, sobrang sipag, di ba? Hindi siya natutulog halos. Talagang gusto niya lagi siyang may ginagawa. Kaya kaya niyang pa-asensoin talagang kanyang buhay. Hindi po pwede yung parang gusto naman ni Spam Versosa na sana lang magiging milyonaryo, bilyonaryo, guys, di ba? Alang nga namang si Yorme, kung paano mo nakilala, paano siya pumasok sa politika. Hanggang doon lang. Ibig sabihin, hindi siya marunong, hindi siya matalino, kung hanggang doon lang. Pero matalino nga, di ba? Masipag, lahat. Di ba? Ginagawa ni Yorme, kaya umangat siya sa kanyang buhay. Dahil nakita niyang kahirapan. Itong si Spam Versosa, guys, hindi natin alam kung ano ang istorya nito. Basta lumitaw na lang, na mayaman siya, dahil sa kanyang networking business. Networking yan, guys, di ba? Alam naman natin yung networking. Yung networking business, ang yumayaman lang nasa taas. Diba? Kawawa yung mga nasa baba. Sila yung nagpapagod talaga. Pero ang yumayaman, yung kagaya, CEO siya ng isang networking business niya, di ba? So, ganun lang kadali yun sa kanila. Pero yung kay Yorme, unti-unting pinagsikapan ng tao. Di ba? Yumaman siya dahil sa kanyang pagsisikap at hindi galing sa corruption. Kaya wala nga siyang kaso ni isa na corruption, guys. Wala tayong nabalitaan dahil pawang serbisyong pang mahirap ang ginagawa ni Yorme at tapat siya sa kanyang tungkulin. Di ba, kaka-vlog daw natin kahapon, isa sa kanyang karakter na may takot siya sa Diyos. Di ba? Kaya nga, hindi siya gumagawa ng kabalastugan.
talagang itong si Spam versus sa pamang paninira lang. Siguro mas maganda dito kay ano, kung bibigyan ng pagkakataon kay Spam versus guys. Isasama ko siya kung saan napunta yung billion na sinasabing inutang, di ba? O pinagbentahan. Isasama ko siya sa Manila Science Public School. Di ba? Ng mga world class. Dun sa Dr. Alejandro. Hindi ba niya nakikita yan? Sa Rosario Almario. Mga public school na parang pang-international school ang datingan guys. Di ba? Dinaig pa yung mga university dito na luma. Di ba? Yung sa Manila Zoo. Di ba niya nakikita yung Manila Zoo? Di ba? Talagang pwedeng itapat sa Singapore Zoo guys. Di ba? At yung hospital ng Maynila. So, ang daming pruweba, di ba? At yung pabahay, mga condominium na nandun yung mga tao, nakikinabang na. Ang daming pruweba na ayaw lang niya tignan, di ba? Siyempre, kailangan niya matalo si Yorme, kaya gagawin niya ang lahat para manalo, guys. Yan ang laro sa politika na mag-ingat po tayo sa mga ganito mga patutsada, lalo na sa mga baguhan dito na kakarehistro lang para sa 2025. Mag-ingat po kayo. Yung sinasabi niya, i-verify nyo at nakikita naman niya sa Facebook, sa Google, i-search nyo yung mga pinagawa ni Yorme, di ba? Yung mga public school na mga magaganda, condominium, lahat yan. Sa online, makita nyo kung saan napunta yung pera. At check nyo rin kung may kaso sa korupsyon natin, di ba? Kaya parang ano lang to guys, marites lang talaga ito. Itong si Spam Versosa guys. Kaya mag-ingat po tayo, huwag tayong papadala sa mga publicity ganito na parang akala mo talagang alam niya o ayaw lang niyang sabihin yung totoo para lang manalo. So kahit anong gawin nila guys, paninira, pangungutya, di ba? Imagine mo, paano daw siya yumaman? Hindi umaasenso ang tao guys, di ba? Hindi umaasenso ha? Pwedeng di masenso, wala nang gagawin, matulog na lang maghapon. Pero ito si Yorme, malayong malayo sa sinasabi. Talagang yung tao nagsikap, alam naman natin yan dahil open secret yan. So okay guys, ano masasabi nyo dito ay Spam Versosa na patuloy na binabakbakan itong si ating Boss Y Yorme Isko Moreno. So, ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Like, share, and subscribe po. Ano nyo to kasi nga, ito yung sinasabi ko, kailangan natin tong malabanan. Diba? Kailangan nating makounter yung mga paninira kay Yorme. Baka nga, may maniwala pa lalo na yung mga hindi naman masyadong nagsisearch at mga baguhan lang sa darating na election. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat po. Abangan nyo susunod kong vlog. Pagpalain tayo ng po may kapal. So Manila, God bless.